Alleluia, 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 Alleluia. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tiga 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong ebanghelyo ay karugtong kung nakinig po kayo at nakapagsimba kayo 2 weeks ago, no, na ito yung ginamit na talinghaga, bagamat ito yung karugtong at pagpapaliwanag ng Panginoon tungkol sa talinghaga ng mga hasik na naghasik, at ang bawat bahagi, no, na sinasabing ang nabigyan o nakatanggap ng binhi, yung sa batuhan, sa daanan, sa dawagan, at sa matabang lupa. No? Ito yung mga tumatanggap. At ngayon ay pagpapaliwanag ni Jesus tungkol dito. No? At sinasabi nga na anong uri ng nakikinig. Ang salita ng Diyos ay ang binhi na kanyang inihahasik para sa atin din pong lahat. Ang binhi at ang salita ay biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Hindi ito yung biyaya na katulad ng pera, katulad ng mga properties, o kung anumang mga material na bagay, kundi higit pa itong mahalaga kaysa mga ito. Kapag ang isang tao marunong makinig, hindi ito mapapahamak. Di ba, minsan yung classic na sinasabi ng matatanda sa atin noon, kung nakinig ka lang. Pakisabi nga muna sa katabi, kung nakinig ka lang. Hindi ko alam, no, kung tama ba,
may tama ba na sabihin kung nakinig ka lang? Kasi, di ba, ito yung buhay mo ngayon na pwedeng sabihin kung nakinig ka lang. Di ba, kadalasan kasi ginigiit natin yung gusto natin at kapag, di ba, ang isang tao, alam niya at kung anong gusto niya, kahit anong sabihin ng mga tao, malayuman o malapit sa kanya, wala. Sarado na ang kanyang isip. Parang sa mga hearing natin ngayon, di ba, no? Sarado ang isip, mahirap paliwanagan. Kaya hindi tayo magbubunga. Pero, siyempre, hinaharap natin ang lahat ng mga consequences ng ating pong hindi pakikinig. Pero sinasabi din sa atin, kung sakali, no, na mayroon pang panahon na bibigyan tayo ulit. Araw-araw talaga ay isang biyaya, no, na binibigay ng Diyos sa atin. At araw-araw din ay magdidesisyon tayo kung makikinig na ba tayo ngayon o magbibingi-bingihan pa rin. O kaya naman ay, minsan kasi, kailangan din natin tulungan ang ating mga sarili. Isang tulong ay yung dapat bukas ka rin at handa ka rin makinig. Minsan, paulit-ulit na rin naman, no? Na kung nai-experience ninyo, minsan paulit-ulit nang sinasabi sa atin, paulit-ulit nang sinasabi sa iyo, pero sadyang ayaw mong gawin. Di ba may ganun tayong karanasan? Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Alam mo na kung ano nangyayari sa iyo. At sinasabi sa atin, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Makinig ka sa Diyos. Pero yun nga, no? Araw-araw, isang desisyon na dapat natin gawin. Pakikinggan mo na ba si Kristo o papakinggan mo pa rin ang sarili mong paniniwala? Amen.